Praise the Lord! Pinagpala at magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Welcome po sa ating Sunday Worship Service. Saan man po kayong dako naroroon sa mga oras na ito. Kamusta po kayong lahat at nawa po ang pag-iingat at pagsama po ng Panginoon ay laging nasa inyo. At anuman po ang ating mga pinagdaraanan sa mga panahong ito, sama-sama po tayong maniwala at magtiwala na hindi po pababayaan ng Panginoon ang kanyang mga anak. Amen po ba? Palakpakan nga po natin at luwalhatiin natin ang ating mapagtitiwalaang Diyos. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Dakilain ka. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari, Diyos ng kaitaasan, Diyos na mapagtitiwalaan namin, sapagkat sabi mo nga sa iyong mga salita, ang mundo, Panginoon, at ang lahat ng naririto ay sa iyo. Kaya Lord, maging ang mga buhay namin ay hawak mo. Salamat Lord sa buhay na taglay namin at sa pagkakataon na magkakasama-sama kami muli sa panambahang ito. Dalangin po namin, Panginoon, ibuhos mo ang iyong masaganang presensya sa bawat isa at mangusap ka sa pamamagitan ng inyong mga salita. Holy Spirit, be our teacher this morning as we lift your name on high, as we give glory to your name alone. In Jesus' name this we pray. Amen and amen. Meron pong balita sa BBC News na ang headline po ay tungkol sa isang tao na nagngangalang Peter Tabechi. Siya po ay pinangalanang the best teacher in the world. Grabe, no? Parang ito lang. Parang si Ate Maui lang na isang araw nakikita natin. Papangalanan din na the best teacher in the world. Amen? Amen. Si Peter Tabechi po ay nanalo ng Global Teacher Prize. Imagine niyo, napanalunan niya ng $1 million. Actually, 2019 to, pero hanggang ngayon siya pa rin yan kasi nga po, 2019, yung huli na nagkaroon ng ganitong contest, nagkaroon ng gathering. So, after 2019, nagkaroon na ng pandemic. So, hanggang ngayon siya pa rin yung may hawak ng title na ito. Alam niyo po kung bakit ganun na lang napili si Peter Tabechi na manalo po dito ng the Global Teacher Prize. Kasi po, alam nyo mga kapatid, he gave away 80% of his monthly income. Yung sweldo niya, halos buong sweldo niya, ibinibigay niya po. Saan? Sa kanyang eskwelahan, sa kanyang mga estudyante, sapagkat siya po ay nagtuturo sa isang mahirap na lugar, mahirap na paaralan. Siya po ay science teacher. Pero bagamat mahirap, bagamat kulang sila sa teknolohiya, alam nyo mga kapatid, Tabechi's students have won multiple science awards under his direction and even traveled internationally. Grabe, di po ba? Kahit na kulang sa budget, kahit mahirap yung eskwelahan, kahit hindi high-tech, nanalo pa ng maraming mga multiple science award. At nakipag-compete, nag-travel internationally. So grabe po itong teacher na to. Grabe yung kanyang sakripisyo, grabe yung kanyang dedikasyon, at grabe yung kanyang pagtsatsaga. Siya ay nararapat lang parangalan o pangalanan na the best teacher in the world. Alam nyo mga kapatid, dahil po dito, naalala ko si Apostol Pablo. Sapagkat si Apostol Pablo po ay hindi lamang hardworking farmer. Ito po yung pattern ng buhay niya na ipinapakita niya, halimbawa niya kay Timoteo. Hindi lang po siya hardworking farmer. Hindi lamang po siya mabuting sundalo o mabuting kawal ni Kristo. Hindi lamang po siya disciplined athlete. Hindi lamang po siya isang napagkakatiwalaan o steward. Hindi lamang po siya isang estudyante,
kundi siya po ay isang guru din. And for me, syempre maliban po sa Panginoong Hesus, si Apostol Pablo nga ay best teacher. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon sa pagpapatuloy ng ating serye na pinamagatang magpatuloy at tapusin ang karera. At ang ating pong teksto ay matatagpuan sa 2 Timothy chapter 2, 11 to 13. Basahin nga po natin ng buong puso at buong kalakasan. Totoo ang kasabihang ito. Kung tayo'y namatay na kasama ni Jesucristo, mabubuhay din tayong kasama niya. Kung tayo'y nagtitiis ng hirap sa mundong ito, maghahari din tayong kapiling niya. Kapag itinakwil natin siya, itatakwil rin niya tayo. Kung tayo man ay hindi tapat, siya'y nananatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon sa araw na ito. Dito po, makikita natin yung pattern ng buhay ni Apostol Pablo na iniiwan niya kay Timoteo na dapat sundan ito. So sarili pong buhay ni Paul yung dinidiscuss niya na para po mapagpatuloy ni Timothy yung ministry, para po makapagpatuloy siya sa pananampalataya at matapos niya yung karera, katulad po ni Apostol Pablo, dapat po siyang maging hardworking farmer. Dapat po siyang maging mabuting sundalo. Dapat po siyang maging disciplined athlete. Dapat po siyang maging steward. At dapat po siyang maging student. Yan po yung mga napag-usapan natin nung nakaraan. At ngayong araw pong ito, hindi lamang po yung mga yan, kundi ang isa pang pattern ng buhay ni Paul ay siya po ay isang tagapagturo. Makikita po natin yan sa 2 Timothy chapter 1 verse 11. Ang sabi po, para sa magandang balitang ito, ako'y itinalagang mangangaral, apostol, at guro. So si Apostol Pablo po ay isang tagapagturo, isang guro. At ang guro po, sila po yung mga nagbibigay ng instruction. At dito po sa 2 Timothy, makikita po natin yung pagiging guro ni Apostol Pablo sapagkat napakarami pong instruction kay Timothy. At sa binasa po nating talata kanina, dito po sa 2 Timothy 2:11 verse 13, si Paul po ay nagtuturo. At nagtuturo po siya sa pamamagitan ng pagpapaalala. Kaya dito po makikita natin, Apostle Paul reminded Timothy. Ano po yung ipinaalala ni Paul kay Timothy? Ayan po ay walang iba kundi ang kasabihang ito. Ano po yung kasabihan na ipinapaalala po ni Paul kay Timothy? Wala pong iba kundi yung mga sumunod po ng mga talata. Sa buo po, ito po yun. Kung tayo'y namatay na kasama ni Jesus. Wow, grabe. Ang sarap po nito, no? Na hindi lamang kay Timothy buhay na buhay, kundi sa atin din na mga mananampalataya ng Panginoong Jesus. Na kung tayo'y mamatay kasama ni Jesus, mabubuhay din tayong kasama niya. Kung tayo'y nagtitiis ng hirap sa mundong ito, maghahari din tayong kapiling niya. Kapag itinakwil natin siya, itatakwil rin niya tayo. Kung tayo man ay hindi tapat, siya'y nananatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Ayan po yung kasabihan na ipinapaalala po ni Paul kay Timothy. At alam niyo po mga kapatid, yung kasabihan pong ito ay isa pong awitin or maaaring tula na alam ng mga tao sa panahong iyon. Kaya po ipinapaalala ni Paul kay Timothy yung awit na ito, yung tula na ito. At dito po makikita po natin yung kasabihang ito na sinasabi. Sa Greek po, yung totoo
ay ibig sabihin po ay pistos. Or sa English, isinalin po na trustworthy. Mapagkakatiwalaan. Totoo. Sigurado. Sigurado yung kasabihang ito. Yung kasabihan naman po sa Greek po ay galing po siya sa salitang logos na ang ibig pong sabihin ay statement, something said, at pag pinagsama po natin yung dalawang yan po ay something to contemplate. Something na ang sarap pag nilay-nilayan. Amen? Ako nga po, sa totoo lang, ilang araw na. Actually, hindi lang araw, halos talagang madalas. Lagi ko pong naalala talaga si Papa. Nandun po talaga lagi yung miss na miss ko siya. Minsan gusto kong umiyak kaya lang naawat kasi sobrang busy ko. Sa kabila naman si Ate Armin, grabe. Talagang umiiyak talaga siya. Pero alam niyo mga kapatid, pag naaalala ko yung mga pangako ng Diyos, katulad po nito, no? Yung trustworthy statement na to, na kung tayo namatay na kasama ni Jesucristo, mabubuhay din tayong kasama niya. Si Papa, mga kapatid, bagamat siya'y patay sa katawan, sa espiritu po, siya ay buhay na buhay. Amen? Kaya po kapag po naalala ko yon, naalala ko yung mga pangako ng Diyos, alam niyo, bagamat nalulungkot ako, nandun po yung kapayapaan galing sa Panginoon. At hamon na rin para sa akin na, Lord, dapat doon ako susunod. Dapat kasama kami ni Papa. Magkakaroon kami ng reunion. Amen? So, dapat ganun tayo. Gusto nyo ba magkaroon tayo ng reunion kay Papa? So, dapat talaga tayo ay mamuhay sa kalooban ng Panginoon. Katulad po ni Papa na naglilingkod sa Lord din ng may katapatan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. So, ayan po yung ipinapaalala ni Timothy o ni Paul kay Timothy, yung kasabihan na ito. Paano po tayo namamatay kasama ni Jesucristo? Meron pong dalawang kaparaanan. Una po, patay sa kasalanan. Yan, katulad po niyan. So kung tayo po mamamatay sa ating mga sarili, mamamatay sa mga bagay na mga makamundo, tayo po ay mabubuhay kasama ni Jesucristo. At pangalawa po, patay dahil sa pagpapatotoo para kay Kristo. Kung tayo po ay nagtitiis sa hirap sa mundong ito, kaya katulad po ng mga nasa Afghanistan, di po ba, yung mga pastors po doon, naghihingi ng panalangin sapagkat yung threat po mula sa mga Taliban ay talagang ganun na lamang. Talagang hindi sila bubuhayin. Pero sila man po ay nagtitiis ng hirap sa mundong ito. Maghahari naman po sila kapiling ng Panginoon. So mamatay man sila sa pagpapatotoo para kay Kristo, sila ay muling mabubuhay. Amen. Yan po yung reminder ni Paul kay Timothy na dapat niyang alalahanin para makapagpatuloy siya at matapos niya yung karera at para rin po sa bawat isa sa atin. Ano po yung mga sumunod dito na mga talata? Sabi dito, kapag itinakwil natin siya, itatakwil rin niya tayo. Yung itinakwil po rito or yung pagtakwil, ang ibig sabihin po nito mga kapatid ay pagtalikod. Pag-alis o pag-iwan o paglayo. Kung gagawin po natin yan sa Panginoon, sabi po rito malinaw, itatakwil rin niya tayo. Kasi ang ibig sabihin po nito yung kumbaga pag-abandon mo sa Panginoon. Kaya nga po tayo kapag binabaptize tayo, naalala ko na naman si Papa. Grabe ko kanta yun. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Kapag ka ikaw, tumalikod ka sa Panginoon. Ang linaw po ng sabi dito. Itatakwil rin niya tayo. Kaya po, sa Old Testament, makikita po natin, 2 Chronicles 15 verse 2, pinuntahan niya
si Asa at sinabi, "Pakinggan mo ako, Asa, at kayong mga taga-Huda at Benjamin, nasa panig ninyo si Yahweh habang kayo'y nasa panig niya. Matatagpuan niyo siya kung siya'y inyong hahanapin. Ngunit kung itatakwil niyo siya, itatakwil din niya kayo." Kaya mga kapatid, huwag tayong aalis sa Panginoon. Huwag tayong lalayo sa Panginoon. Huwag natin siyang iiwan. Kasi po, tingnan nyo, mapapansin nyo, yung mga lumalayo sa Panginoon, nag-iiba yung buhay. Nagiging miserable. Di ba? Talagang makikita mo yung kaibahan ng mga nasa Panginoon, ng mga naglilingkod sa Panginoon, at yung mga hindi naglilingkod sa Panginoon. Totoo po yan. Sa tagal ko na po sa ministry, ang dami ko pong nakita yung mga lumayo sa Panginoon. Talagang naging miserable yung buhay. Totoo, ang salita ng Panginoon, di ba? Talagang ang Lord, itatakwil ka rin kung aalis ka sa Kanya. Amen? Sabi pa po rito sa Awit 18:25-27, "Tapat ka, O Diyos, sa mga tapat sa iyo, at napakabuti mo sa mabubuting tao. Ikaw ay mabait sa taong matuwid, ngunit sa masama, ikaw ay malupit. Ang mapagkumbaba ay inililigtas mo, ngunit iyong binabagsak ang mga palalo." Amen? So, next, tingnan po natin yung mga dapat pa nating pagnilayan, yung mga iniwan na reminder ni Apostle Paul kay Timothy, kung tayo man ay hindi tapat, siya'y nananatiling tapat pa rin, sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Mga kapatid, kung papansinin po natin yung mga binasa nating ito, nagko-contradict po ba to sa mga una nating talata na sinabi, na binasa? Hindi po, mga kapatid. Sapagkat yung tapat po dito na salita, sa Greek po, sa original language po niya, ay ibig sabihin po ay apisteo or faithless. Ito po ay to fail to exercise the proper faith. So, hindi po to yung paglayo sa Panginoon. Hindi po to yung pag-alis, pagtalikod sa Panginoon katulad po ng mga una nating binasa kanina. Kundi ito pong pagiging hindi tapat dito ay just to fail to exercise the proper faith. Ano po ba yung proper faith, mga kapatid? Di ba dapat tayo po ay masunuring Kristiyano. Kaya lang minsan tayo po ay nagkukulang. Yun po yung sinasabi na if we are faithless, He remain faithful. Kung tayo po ay may mga hindi katapatan, nagkukulang po tayo sa panalangin, minsan sobrang busy na sa pag-Facebook, or kung anumang mga bagay, nakakalimutan ng manalangin, kulang sa fellowship, hindi na nagbabasa ng Bible, hindi na nagwi-witness, pero nandyan ka pa rin. Hindi ka naman tumatalikod, hindi ka naman lumalayo. 'Di ba? Hindi ka naman nag-a-abandon ng faith mo. May mga pagkukulang ka, 'di ba? Pero tandaan nyo, mga kapatid, ang tunay na anak ng Diyos, diyan din yan natin makikita sa sulat po ni Paul kay Timothy. Nalulungkot kapag ka nagkakasala sa Panginoon. Kasi po pagkakasala po yung ginagawa natin katulad ng ganyan. Diba? Hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Kaya po kung nagkukulang tayo, nakukonvict po tayo. Dapat ayusin natin. Diba? Dapat po gawin natin yung dapat nating ginagawa bilang mga Kristiyano. Pero ang maganda po dito, mga kapatid, napakaganda po ng sinabi o pagpapaalala sa kasabihang ito, sa himno na ito. Kung tayo man ay hindi tapat, siya'y nananatiling tapat pa rin. Kasi naunawaan po ng Panginoong Hesus yung ating sitwasyon. Na uunawaan niya yung ating kalagayan. At nandiyan po siya, umuunawa at tumutulong sa atin. Pero kung matigas po ang ating mga ulo, katulad po sa mga Israelita, di ba? Kahit hindi sila tapat-tapat pa rin ang Diyos sa kanila. Pero sa pagpapatuloy nila sa pagiging hindi tapat sa Lord, nagkakaroon po ng mga sufferings. Inaalaw po ng Panginoon yung mga sufferings dahil po sa mga hindi katapatan natin. Amen.
So, napakaganda po na sinabi dito sa uli sapagkat di niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Bakit po sinabi dito ni Paul ito? Bakit ito po yung sinasabi ng kasabihan ito? Sapagkat nung tayo po ay nanampalataya kay Kristo, siya po ay nasa sa atin na. Kaya paano niya itatakwil yung kanyang sarili? Di ba? Paano niya tayo itatakwil? Siya ay nananahan sa atin. Hindi po pwedeng mangyari. Amen? So, tandaan po natin yung mga bagay na ito para po tayo ay mapanatag, para tayo po ay makapagpatuloy, para po matapos natin yung karera. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. At bilang pong panghuli, tingnan po natin yung video na ito. All right. Okay, guys, here it is. Your Highness, Your Excellencies, ladies and gentlemen, the time has come. The winner of the Global Teacher Prize for 2019 is... Peter Tabachi. Congratulations, Peter. I would like to invite His Highness Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum and Mr. Sunny Vaki to the stage to present the trophy to the winner. Wow! Grabe po. Yung joy, yung saya na makikita po at mababakas natin kay Peter Tabechi. At alam nyo, mga kapatid, dyan po sa video na yan na na-imagine ko yung sinabi ni Paul, ni Apostle Paul, 2 Timothy chapter 4 verse 8. Sabi niya, kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na yon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom, ang siyang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Isang araw, mga kapatid, may awarding din. Yan po ay kung tayo po ay mamumuhay sa kalooban ng Diyos. Kung tayo po katulad ni Pablo, yung mga pattern ng buhay niya, yung pagsunod niya sa kalooban ng Diyos ay susundan natin. Isang araw po, mga kapatid, tayo po yung tatanggap ng ganoong gantimpala. Kung ano po yung napanood natin na video, kulang na kulang po yun. Sobra-sobra po yung mas masaya na karanasan yung naghihintay po sa atin, sa awarding po natin doon. Kung tayo po ay magpapatuloy at tatapusin natin yung karera na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa iyong mga salita na buhay, makapangyarihan at tumatagos po sa aming mga puso't kaluluwa. Lord, tulungan niyo po kami na magpatuloy at tapusin ang karerang ito. Maglingkod ng may katapatan sa iyo, Panginoon. Lumakad ayon sa iyong banal na kalooban. Salamat, Lord, sa pagpapaalala mo po sa amin. At Lord, nananabi kami na isang araw, maranasan po namin
yung ganong klaseng selebrasyon, yung ganong klaseng awarding. Salamat, Lord, dahil alam namin, Lord, nakikita namin, nabivisualize namin kung paano po, Lord, si Papa, ganun na po yung naranasan niya. At gusto namin, Lord, isang araw, ganun din po kami. At isang araw, Lord, magkita-kita po kami, walang humpay na nagpupuri, naglilingkod sa iyo. Salamat po sa buhay ng bawat isa ng mga nanood. Itanim mo po, Lord, sa puso namin ang iyong mga salita. At ipaalala mo po sa amin kung ano yung meron kami dahil sa iyo, Panginoong Yesus. Purihin ka, dakilain ka, pasalamatan sa pangalan ni Yesus. Lahat ng sumama sa panalangin ito ay magsabi ng Amen and Amen. Praise the Lord. Salamat po mga kapatid sa inyong pagsama sa ating worship service. At naniniwala po ko, lahat tayo ay kinatagpo ng Panginoon sa kanyang mensahe. At sa oras pong ito, tanggapin po natin ang masaganang biyaya ng Panginoon. Taas po natin ang ating mga kamay, ang ating amang nasa langit, ang magpala sa bawat isa sa atin, ang kanyang masaganang biyaya at dakilang pag-ibig. Ganon din naman mga kapatid, tanggapin po natin ang probisyon ng ating mabuting pastol. Kapayapaan sa gitna ng kaguluhan na nagmumula sa prinsipe ng kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo. Ganon din naman ang kapangyarihan, patnubay, gabay mula sa banal na Espiritu Santo ang sumaating lahat. Let us go and make disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teach them all the command that the Lord Jesus has commanded us. And tandaan po natin, ang pangako ng Panginoon na hindi mapapako. He will be with us till the end of the age. Sa iyo po, Panginoon, ang pinakamataas na papuri at parangal sa araw na ito. Sa tanging pangalan ni Jesus, lahat ng mga anak ng Diyos, magpuri at magdiwang ay magsabi ng Amen and Amen. God bless mga kapatid. Pagpalain po kayo ng Panginoong Jesus.